Sino nga ba si Doc Ria before maging inventor and now a public servant? I started as a very young engineer. I was exposed to various government projects. Sobra ka pala talagang mahilig mag-aral, mag-research. I fell in love with teaching until I fall in love with research. Age of 23, paano mo naisipan na magtayo ng construction company? I was advised by my boss, why not start your own contracting company? Kasi ginalingan mo talaga sa nung nagtatrabaho ka, kaya kaya mo na talagang magtayo ng sarili mong company. Ang swerte ko din kasi hindi ako dumaan sa minimum wage. Nasa bahay ka lang, nag-scroll ka na naman ng social media mo, tumutok at manood ka ng EviTalk Podcast at manalo ng 200 GCash prize. Itag ang 5 friends, react and share, at i-comment ang hashtag EviTalk Podcast. Ano bang hinihintay mo? Sali na! Isang magandang araw sa ating mga ka-Evi viewers na nanonood sa ating mga online platforms. Welcome to EviTalk Podcast Season 3. My name is Miss Joycey. I'm here to inspire and make a big change in your life. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aming EviTalk Podcast simula pa ng 2022 up until now. Maraming salamat mga ka-Evi dahil Season 3 na tayo at damang-dama namin ang inyong suporta. Kaya ano pang inaantay nyo? Tumutok at i-share ang live na ito. Excited na ba kayo kung sino ang ating Evi guest for today? Alam ko, marami nang nag-aabang sa kanya. Hindi ko na patatagalin pa. She is the gorgeous president of Philwin or Filipino Women Inventors and Innovators Network Inc. She is also the founder and CEO, inventor of Polite Technology Incorporation. Let us all welcome Dr. Ria Liza Centeno Canlas. Batiin mo naman, Doc Ria, ang ating mga ka-Evi viewers na nanonood sa ating EviTalk Podcast. Magandang araw sa lahat ng mga Evi viewers at syempre, shout out sa aking mga anak, sa aking mommy, at sa aking sweetheart. At sa lahat ng staff ng Polite Technology and RPMH IT Engineering Services. So, ayan. Excited na, Doc Ria, ang ating mga ka-Evi viewers kung sino nga ba si Doc Ria before maging inventor and now a public servant. Well, of course, I graduated as a civil engineer in Mapua University. Noon ang tawag dyan, Mapua Institute of Technology. So, I started as a very young engineer. And then, sa pagka-male-dominated industry kasi, medyo very not usual na ma-promote ang mga girls, especially during my time. So, I decided to put up my own construction company. That is at the age of 23. And you know what's my favorite contract? It's wet works. So, ang wet works, ito yung CHB laying at saka yung mga tile works. So, dyan ako nag-start. And then, after that, I met my former boss who is the former Minister of Department of Public Works and Highways. So dito naman, I was exposed to various government projects, kasama yung mga horizontal, kasi medyo exposed na ako sa mga buildings at that time. Doon ako mas natuto on handling mga public projects. And then na-expose din ako sa iba't ibang mga what you call this, roles. Minsan ako yung nasa construction management team, minsan naman ako nasa contractor team. So iba-ibang klase na exposure, inikot ako. Actually, ako nga estimator ng mausoleum ni President Marcos Sr. So I love teaching. I pursue teaching first as a part-time professor at Pamantasan ng Luzon na Maynila while I'm on the job site. But apparently also, during the time, I'm also taking my master's in construction management. So, ayun, I fell in love with teaching.
until I fall in love with research. So, because I teach a lot of research subjects, so I dare myself to also do research. And then at that time, I'm already pursuing my PhD in Doctor in Technology, or Doctor of Technology. Yun na. I do experimental research, and then after 10 years, I finally perfected this formulation of life. So yan, ibig sabihin, Doc Ria, sobra ka pala talagang mahilig mag-aral, mag-research. Pero before nga yung naging invention mo, balik tayo nung, at the age of 23. Kasi nag-graduate ka 21, right? Yes. So at age of 23, paano naman mo naisipan na magtayo ng construction company? Well, because 5 years, walang senior high school that time, no? So, 21 gumraduate kapag 5-year course. I first worked with AM Oreta Construction Company, wherein I was exposed in high-rise buildings. So, during our time, talagang mas marami yung lalaki kaysa babae. Yeah. So, ito yung stage na parang there's this feeling that promotion for women engineers are more slower compared sa mga lalaki. So, I was advised by my boss, why not start your own contracting company? So, that's when, at age of 23, nag-gain lang muna ako ng 2 years experience and then I started contracting. Okay. Ang maganda nun, Doc Ria, is nakita mo yung process and then yung mga departments, right? Kasi ginalingan mo talaga sa nung nagtatrabaho ka, kaya kaya mo na talagang magtayo ng sarili mong company. Well, tsambahan din because my first project is LaSalle St. Benilde, no? At naswertihan ko na talagang nag-start siya from the foundation up to the finishing of 5 floors, 5-story building. So, exposed ako sa the whole cycle nung project na yun. And also, by the way, ang swerte ko din kasi hindi ako dumaan sa minimum wage. Why? Because yung De La Salle St. Benilde is cost plus. So, meaning, mataas kasi ang percentage na income ng contractor kapag cost plus. So, ang taas ng mga salaries. And also, ang magandang nangyari sa'yo, Doc Ria, is naniwala yung former boss mo sa'yo. Yun ba yung nagtulak sa'yo para ituloy mo talaga yung construction company? Yes, and also, sa construction, sa totoo lang, you'll be meeting like, parang china-challenge ka ng mga boys. Yes. So, kailangan mo, parang asaran. Oo. Iba kasi nung time namin, ngayon kasi mabait na nila, During our time, we murahan and then sigawan sa job site, lalo na kapag full blast ang operation. So, medyo, pag nagpaparinigan kayo ng mga boys, parang papagalingan kayo, and then, better get your own business. So, I do it. So, ano yung, Doc Ria, yung biggest challenge mo? Kasi narinig ko na parang may nagmumurahan, ganyan. Kasi it's a male-dominated industry, right? Pero pinasok mo siya. Ano yung biggest challenges na na-experience mo? Well, nakakatuwa yung kasi it's a 32-story building and then merong parang temporary elevator doon sa labas ng building, no? So, sasakay ka doon pataas. And then, may dinedare kami ng mga architect like, let's go at the 32nd floor using stairs, for instance. Tapos, syempre, ako lang yung babae. So, parang feeling ko, dinedare mo ba ako na hindi ko kaya umakyat? So, kung ano ginagawa nila, ginagawa ko din. Pero dahil ang laki nung area na ginagalawan namin, so, nagkakaroon ako ng konting parang ang tawag doon, favor. So, yung boss ko, yung project manager, inaalaw naman niya ako. Minsan, pag nag-ikot ako, nagkakaroon ako ng field work, nagsasama ako na isang assistant. Kasi nga, medyo puro boys di ba? So, ang ginawa mong strategy is naging kumuha ka ng assistant. No? Kasi pwede naman talaga. Kasi hindi porke it's a male-dominated industry, sila lang yung may kaya. Yes. Diba? May kakayanan din ang mga babae. Correct. Diba? Kaya nga, so ako, nung nakilala kita, Doc, and nakita ko yung products, grabe, sabi ko, possible pala na makagawa ang isang women na katulad ko din ng ganong product. Pero, depende sa'yo yun kung ano talaga yung naging interest mo. Diba? It's a long process, no? Because as I've told you, it took me 10 years to develop my product. Kasi,
ang tawag dito sa product na to ay a matter of life and death kasi once you fail, tas yung infrastructure nag-fail, like example, earthquake or due to load, so posibleng makamatay ng tao, di ba? So, talagang long-term, in-optimize, kung tawag ko optimization and simulation techniques para bawat component itong aking product ay ma-develop ko properly. So, ibig sabihin pala, Doc, from an entrepreneur, doon pumasok yung pagiging inventor mo. Yes, oo, doon. And also, not to forget na talagang nasa academe kasi ako no. While I am doing practicing my civil engineering prowess, I'm also in the academe. Doon naman na master ko naman yung management side lalo na pagdating sa research and innovation. Okay. Nasabi mo kanina, Doc, na parang hindi siya basta-bastang project or invention. Pero bakit mo pa rin siya tinuloy? Kasi pwedeng masira yung career mo dito, di ba? At the time, I have my PhD. I'm in the class. Tapos kasabay no yung pag-develop ko ng product. Ang daming challenges. To tell you honestly, during the time na I am doing my product, doon ako nagkaroon na another license. I become a certified materials engineer. Just for me to gain the talent or the skills para ma-interpret ko yung mga laboratory data ko. And at the same time, nagkaroon ako ng third license. This is being a certified patent agent or patent professional. So, alam ko na ngayon paano i-twist yung formulation para maging patentable siya. May tumulong ba sa'yo para yung product mo, yung project mo is maging successful? Yes. Una, there are so many people that help me. Like for instance, I have friends na meron akong friend na naging industry adapter. Meaning, nagagamit ko yung facilities niya for me to conduct all my research. No? Pati yung mga machines niya and tao niya para napapaganda ko yung product. And of course, the most important and biggest help na nagkaroon ako is the funding. This is a grant coming from the Department of Science and Technology. This is called Technicum program. This is way back 2018, the last part of 2018. And my first adopters, I have two friends who believe in me, and they are the ones na pumayag na yung kanilang house is made of polite. At pinabayaan nila ako na i-design ko yon kung ano yung pwedeng part ng polite. Yun yung magandang nangyari sa'yo, Doc Ria, na merong taong naniwala sa'yo, sa ni-research mo and sa project mo na product. Kasi big help yung may taong naniniwala, di ba, sa ginagawa natin. Actually, we sa field ng innovation, we call them the angel investors. No? Ito yung mga naniniwala kahit na wala pa sila nakikitang proof of success. Or of course, I'm very thankful do sa mga ganun tao. Kailangan talaga Miss Joycey, para maniwala rin yung tao sa'yo. Binild ko din kasi yung aking research prowess aside from me developing product, I also have published several research in various journals. No? Tinatawag nila mga Scopus Index journals. In fact, yung polite lang, Miss Joycey, I already have published several study to make everybody around the world understand yung behavior ng polite. So, Doc Ria, ano ba yung pinakaunang invention mo? Kasi parang kanina pa naririnig ng ating mga viewers, ano ba yung pinag-uusapan nila? So, excited na sila kung ano nga ba ang product ni Doc Ria. So, there are actually 3 unique features of my products. Number 1, it's sustainable. It is environment friendly because I don't use cement in my formulation. I concocted my own binders, a combination of organic and some natural ingredients to have my own formula. And then, it is strong. So, this is 5 times stronger than concrete. So, therefore, it can withstand, so far, the biggest typhoon or yung pinakamalakas na typhoon that we had in the Philippines, and of course, the biggest earthquake that we had in the Philippines. Malalesen natin yung mga namamatay due to earthquake because of my materials, because it is not brittle. Walang brittle na, hindi siya nagsha-shatter, hindi siya napapasag, pupunit lang siya. And then the third
It's beautiful. Nakikita mo naman, of course, it comes in, actually, I can offer various types of customization. Like, I can customize the size. It can be iba-iba yung kanyang width, length, or height. Design. Yeah. I can customize also the color. You just tell me the color, I'll bring it straight forward kung anong kulay. Plus, of course, yung finishes niya, nakita niyo naman, may brick look na siya, may tile look, may plain, or even wood look. And look at the tongue and group connection. Alam mo ba, Miss Joyce, itong tongue and group connection nito is like a Lego-like of fasteners, no, or pagpa-fasten. Ito yung easy alignment. Plus, it's being lightweight, 64% lightweight. So, in the future, I would like to have women doing construction kasi kaya-kaya nilang buhatin to at easy align. Aside from that, it's waterproof, it's fire retardant, and of course, chemical resistant. So, ibig sabihin, Doc Ria, itong product mo, kaya din siyang parang kahit nga mga babae ang mag-construct na. Tapos, paano siya mapapagdikit-dikit? Kasi di ba, usual na hollow blocks is semento. Pero itong product mo, paano siya ma-assemble? Ano bang tawag doon? Ma-install. Ma-install. No? Sa mga nagtatanong, walang pinagkaiba sa common na hollow blocks. Ganun na ganun, parehong-pareho. And then, you can use the usual foam concrete or cement mortar or an epoxy para lang magdikit-dikit sila. But anyway, wala nang problema kung matibay or not yung nasa loob kasi wala na siya masyadong impact doon sa strength kasi nga 5 times stronger na siya. Ang maganda pa dito, Doc, kapag na-install mo na siya, wala ka na masyadong gagawin. Wala na, straight to finish. So, na-eliminate niya yung tinatawag nating plastering, painting, waterproofing. All in one. Yun nga yung nakita ko. Tapos, pwede pa yung design. Kung ano yung gusto mong design, magagawa. So, ang tawag ko doon, design to build. So, ibig sabihin, from the time na gusto mong paggawa ng bahay or structure, kailangan makipag-coordinate ka na sa akin. Para during the construction or the building process, i-deliver ko na ready to install. Tsaka sobrang tibay niya. Yeah, oo. Bukod ba dito, Doc, ano pa yung mga products na na-invento mo? Well, I can create various product forms as long as it is moldable. So far, nakapag-labas na ako sa market or nakapag-try na iba kong client ng lavatory. Nakagawa na ako ng plant boxes, ng mga doors. At saka syempre marami ako yung selfie wall tiles, yung may malit kasi akong mga parang brick look na kinakabit ko. Yun yung aking signature wall. Selfie wall ang tawag. Kasi nagkaroon ako ng yung una kong kliyente, yung Manila Life Cafe sa NAIA Terminal 3. Nilagyan nila yun ng magandang sofa sa harap. Tapos lahat ng nag-a-abroad, nagsiselfie doon. So, tinawag ko siya selfie wall. Wow! Tsaka parang doon mo na-appreciate yung works mo. Yes, and also, I've come up also with different designs ng mga tiles ko. Para pag kinabit mo sa iba-ibang way ng ang expression niya. So, ayan na nga, talagang sobrang genius ng ating guest for today. Kasi sino ba mag-aakala, no? Parang ako, yung product na na-invento ko is yung skincare. Pero talagang marami kang kalalakihan na talagang, masasabi kong nalagpasan. And I think doon nag-come up kaya nilabas mo itong feminine genius planner. Yeah, you know, when I won, I'm the first recipient of the Good Design Award in the Philippines, no. Ang unang nag-invite sa akin yung AIM para i-share ko yung aking journey, and then nagbigay sila sa akin ng 3 questions as guide for my talk, no. Apparently, yung palang 3 questions na yun ay answerable sa mga bagay na pinagpapasalamat ko kay God. So, these are activities na ginagawa ko na nilagyan ko ng color. Yellow pag done na, tapos pink pag ongoing, and then no color pag future. So, sabi nung program director, why don't we document your life, which validates the Masters in Innovation Business curriculum. Pero nag-pandemic so ang ginawa ko, ako na nag-validate. So itong The Feminine Genius Planner actually is a step-by-step procedure kasi alam mo nung pandemic, iniisip ko bakit ang dami ko napapanalunan, bakit kailangan ko ikutin yung iba't ibang university or organization to share my life. So nung tinocument ko siya, ang buhay pala natin ay tinatawag na transform and engage process.
process or TCP, no? So, merong 5 phases yon para maging whole evolution, tinatawag mong journey mo. Sa libro na to, sa planner na to, nilagay ko yung technopreneurship journey ko. So, pag inopen nyo po to, sasagutan nyo lang yung mga questions one by one at mapufulfill mo yung dapat i-fulfill mo, no? Nagbigay ako ng example dito nung journey ko and then naglagay ako ng mga tracing papers. Kasi para natitrace mo kung nalilihis ka ba or may changes ba sa plans mo. And then hanggang sa dulo. And then, syempre, yung pinaka-last ito, may checklist ka kung ano yung nagawa mo na. Pero dapat, pag user ka ng Feminine Genius Planner, dapat may promise ka na i-share mo rin yung journey mo sa ibang tao. So, ibig sabihin, Doc, ito is nagawa mo siya during pandemic? No, na-conceptualize ko siya ng pandemic, pero nagawa ko siya last March 2025. Ito lang. I launched it during the Women's Month, diba, March. At inupuan ko lang siya ng mga 1 week. Oo. Akala ko, Doc, parang ordinary planner lang siya. Meron pala siya sa loob na talagang parang libro na rin. Yes. And workbook. Oo. At kung mapapansin mo, ginawa ko talaga siyang notebook. Kasi gusto ko yung natutupi. And I want yung parang, hindi kasi maganda kasi yung cover, parang takot yung iba tao magsulat. Yes. Ayaw nilang dumihan yung planner, bumili pa planner, pero wala mo nakasulat. So ito gusto ko, very handy at saka madaling fold, etc. Maglalabas nga ako ng maliliit pa nito para handy. Dok, paano siya nakakatulong sa mga kababaihan? Well, basically, the feminine genius, by the way, is not about genius, no? Kasi may mga attributes yung babae. Pero of course, this is not just about women, no? Pero kaya lang, because I'm a woman, so may mga certain concepts dito na yung tinatawag nating transform and engage process, may some points dito na iba talaga ang dinadaanan na journey na isang na isang babae. So para siya nakakatulong siya simply because inisa-isa mo na yung iyong journey. Sasagutin mo na lang and then you have to do kung ano sinagot mo doon. And ang maganda dito, Doc, sa iyong planner, talagang yung story mo, yung mga naging experience mo, kaya ka invento ng mga iba't ibang products, and also yung mga naging journey mo, bakit eto ka na ngayon, di ba? Ang tawag ko doon, raw experiences, kasi parang yung raw experience ko, kasi nung araw, di naman kami nag-aaral ng entrepreneurship, no? But of course, I was lucky to receive a scholarship at the Thames International. Pero, nonetheless, very raw, yung raw experience na yun yung nag-capture ng talaga pala na yun ang dinadaanan ng isang typical na entrepreneur. Pareho din kasi yung technopreneur tsaka entrepreneur, no? Kaya lang, hinighlight ko dito yung mga entrepreneurs na meron talagang technology na dinedevelop para tayo. Ikaw, in the cosmetics technology, ako naman into construction technology. So, ibig sabihin, Doc, dito sa planner mo, malaking tulong siya para hindi ka na malihis. Kasi sinabi mo kanina, para makikita mo kung nandun ka ba sapat na gusto mong marating. That's why the younger generation are so lucky, no? Kasi nung panahon namin, wala kang gagayahan eh. I mean, you have to trudge path very raw. Pero ngayon, bakit kailangan mong i-reinvent the wheel? Meron ka na namang mga taong nauna na, sabi nga nila, papunta ka pa lang, pauwi na ako. So, gamitin na natin yung guide para mas easy, mas madali yung success nila. Kasi ako, imagine 10 years, pag-develop pa lang, no? So, ano pa yung pagbe-business ko? So, probably 15 years. So, para ma-hasten natin yung process, gumamit ka na ng planner para guided ka na. Tsaka smart move yun. Kasi kesa bumagsak ka pa, gumastos ka pa ng malaki dahil sa mga magiging mali mo. So, gamitin na nila tong Feminine Genius Planner. Yes, makakatulong sa kanila yung checklist. Kasi parang yung nangyari sa buhay ko, ginawa ko siyang parang checklist. So, at least meron kang hindi makakalimutan or pwede ka magdagdag, di ba? And I think, Doc, kaya mo rin siya siguro na-invento itong planner na to. It's because effective siya sa'yo, ginagawa mong mag-checklist. Yes. And gusto mo makita ng iba na ito lang naman ang gagawin mo. With this planner, malaki yung maitutulong sa ibang tao nito. Kasi yung iba, hindi alam pa paano magsimula. Di ba kanina sinabi mo, parang pag gagamitin mo to, kailangan alam mo yung purpose mo. Yes, advocacy driven.
So kahit na hindi ka nasa linya ng technopreneurship or entrepreneurship, basta yung buhay mo is meant to have an advocacy. So this is the best na basahin mo. Yes. Kasi alam naman natin yan, Doc, once an entrepreneur or ito sa role natin ngayon na meron tayong mga businesses, hindi naman siya madali. Yes. So it's very good product or idea na nag-develop ka nito kasi maraming susuko. Tama. By the way, Miss Joyce, no, you know, pag sinabi kong my entrepreneurship is 10 to 15 years, so meaning, tapos mo na yung planner, hindi pa tapos yung journey mo. Yeah. It's a business strategy. Bibili ka ulit sa akin. Bibili ka ulit. Yeah, yun yung naalala ko kanina. Kasi sabi mo, siyempre pwedeng itupi. So magagamit mo siya and along the way, gagamitin mo ulit. So reorder. Yes, imagine, it took me 10 to 15 years to have this experience. So might as well sa isang taong gagamit talaga na kahit baka 5 years kaya nila. So 5 years ka bibili. And also, Doc, magkano ba tong planner mo na to? Well, kasi nung initial launch ko to, this is just 500 together with the Feminine Genius shirt. May t-shirt. Yeah, so pag gusto nila mag-avail, punta lang sila sa page ko, Dr. Ria Canlas. Ayan. So wala ba ito sa mga bookstore? Yeah, wala. Sa akin lang talaga. I also am the publisher. Or mag-access sila sa website ko, drriacanlas.com. So merong personal touch mo talaga. Yes, oo. Kaya pag actually busy lang tayo na inabot ko sa'yo, pero talaga yung mga binibigyan ko nito, talagang I do the autograph signing. Kasi may date yon. Kasi doon yun sa basihan, ano nangyari nung date na yun? Nabago ba yung buhay mo? Yes. So, Doc, dahil binigyan mo ko niyan, bubuksan ko na at gagamitin ko na dahil narinig ko yung story behind the planner. Yun yung importance na alam mo yung bakit ito na-invento. Yes. Ngayon, parang mas na-appreciate ko siya at I thought it's an ordinary notebook or planner. Pero ngayon parang doon ako parang na-open yung mind ko. Ay, okay, bakit nga ba ako gagamit pa ng iba? Ito na lang gamitin ko kasi andito na yung mga ginawa ni Doc Ria. Yes, actually, meron nga this is 1.0. So, meron na yung upcoming or next Women's Month. Yung aking edition 2.0, mas mag-enjoy yung mga babae kasi may mga colors na, may mga stickers na, and more discussion. By the way, dito may discussion talaga. May binabasa talaga. Okay. So, isasama ko yan, Doc, sa daily growth routine ko. Yes. Kasi everyday meron akong change kami sa team namin. Meron kaming daily growth na ginagawa na everyday dapat nag-aaral kami. So, eto na. So, meron na akong planner, meron pa akong inaaral. Yes, and the questions are guided questions talaga to, Kaya lang, pag sinasagot natin yung tanong, may time. Kasi planner nga siya. So, sinasabi mo Time-bound siya. Time-bound siya para alam mo kung kailan mo siya gagawin. Okay. So, parang na rin siyang, di ba, journal. Once na nag-journal ka, napapadali yung mga gagawin mo sa life mo. And then, iti-trace mo. And then, kailangan go back ka doon sa pinaka-vision board mo. My vision board is not a board. My vision is like a timeline. So, pag may ginawa ka, i-update mo ngayon yung i-trace mo na. So, ayan. Mga ka-Evi, napakinggan niyo yung mga invention ni Doc Ria. At sa next part, ay isi-share naman natin yung kanyang organization na nabuo. And I think meron naman talaga na itong Philwin, no? Pero siya na ngayon ang president. So, sa susunod na segment natin ay isi-share niya kung bakit nga ba nagkaroon ng Philwin and ano yung goal niya. EviTalk Podcast would like to thank the following: Evidence Health Beauty and Skin Essentials, MacJoy E-Commerce Corporation, J. Caprioli Designs, etc., Print Pinas Los Baños, Mogs Photo and Films, Speedway Business Solutions Corp., We Trade Innovation Solutions, Hello Eve,
Germite Packaging Supplies Trading Incorporated. The Wise Owl Studios. Hisopos Global. Via Juana Distribution. Beauty Code. Miss Seed Beauty Lounge. Skin Amazing. Queen Boss Society. King Boss Club. Gig Sportswear. Manang Aneng, Presyong Kapatid. Komi. T&M Manufacturing Corporation. Beacon Manila. In partnership with Gutierrez Media Productions. Pinoy Extreme, pasyal tayo.